Yan. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At sa mga hindi po gabi dinadatnan ng video na ito, bumabati po ako ng isang magandang araw po sa ating lahat. Magandang hapon or madaling araw po. Yan, ako po bumabati sa inyo po ng magandang araw po ng Lord. At tayo po sa season na ito ay may tema po na how God proved to me that He really exists. Yan po ang tema po ng ating 46th season ng ating Church of the Living Faith Prayer and Fasting for the Nation. Yan, tayo po malayo na po ang tinatakbo at salamat po sa Lord dahil um, talaga pong marami pong inaabot ang devotion po na ito. Mga nangangailangan ng panalangin, ng encouragement, ay alam ko po and I believe na malaking tulong po ang inyo pong pakikinig sa gawain na ito ng Lord. At tayo nga po ay manalangin muna. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God, sa gabing ito na kami po ay dinadako niyo po sa gawain na ito upang makiisa, makinig, at makipagbulay-bulay sa mga experiences namin sa inyo, Panginoon. Lord, we thank you and we praise you at sinasaway po namin ang gawa ng kaaway na nanggagambala, nangiistorbo, gugulo sa pangalan ni Jesus. Kayo aming sinasaway, pinapawalang bisa ang inyong mga gawain, ang pakikialam sa pangalan ni Jesus. At hiningi ko ang Espiritu ng Lord, ang siyang lumukob sa mga sandaling ito at ganun din po sa mga nakikinig at lahok sa gawain na ito. Abutin mo po sila, Lord God, ng iyong pagpapala, Lord God. At hiningi ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, mamadali po yata. At yun nga po, ang ating pong topic ay how God proved to me that He really exists. Yan po. Basahin ko nga po. Ang ating pong topic na ito ay deals with believing after God proved Himself who He is. He is alive or He is living with us. Yan po. At hindi naman po ibig sabihin na when God proved to you ng kanyang kapangyarihan ay saka ka maniniwala. Of course, nakakadagdag, pero yung sa iba po kasi ito yung ano ito, is to believe. Ano po, niwala ko pag ginawa niya yan. Hindi po ito ganon. Ano po, ang topic natin deals with proving that He is alive, He listens, and He can see and and know what is going with you, what's going with you, with us. At dahil ikaw ay nananampalataya sa Kanya, ayaw Kanyang mapariwara. Yan, amen. Bagkus ang nais niya ay lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Amen po ba? At sa kanyang kapangyarihan ay hindi abracadabra or something magical. Siya ay Diyos, siya ay banal. Amen po ba? Hindi po magical ang kanya pong kapangyarihan. Hindi po siya kumikilos ng yung bang kung ano na lang, sinasadya ba o hindi. Sa Lord ay ito ang kanyang gawa. Alam niya ang ginagawa niya sa iyong buhay. Yan, dyan muna tayo. At ang akin pong contribution po dito po sa ating topic happened noong pong nasangkot po ako sa isang friction na ako ay akala po ba ay parang naive ano po sa kinasangkutan ko na ito. Yan. To make it short, kasi masalimuot nga po, I asked the Lord na pwede po bang mag-wasyon itong tao na to. Kasi medyo hindi po maganda ang nangyayari. Sabi ko lang sa Lord, pwede bang
magbakasyon 'tong taon na 'to. At, wala po akong sinabihan nun kahit sino, basta sinabi ko yun sa Lord. At, kumbaga hinihingi ko sa Lord ang kanyang kalooban dito sa bagay na 'to. Kasi alam kong, higit sa lahat siya ang mas may alam, siya ang mas may, totoong dapat na, makialam sa gawain na ito. 'Yan, nasasaktan po kasi ako sa kanya, dun sa pangyayari sa kanya, kaya po hiningi ko po iyon. Hindi naman po na ako ay magmabida, ah, basta po hiningi ko sa Lord na, take a rest po. 'Yan, kung pwede po ay, or, posible po ba Lord na siya ay, magpahinga, 'yan. At, until one day po ay nagpaalam nga po siya. Sabi niya ay, magbabakasyon po siya. So, kung ano pong sinabi ko sa Lord, yun po ang sinabi po niya. So, yung ganun pong nangyari, talagang parang nanlaki po ang tenga ko na, wow, parang with trembling pa, no, na, ah, kung ano yung hiningi ko sa Lord, ay yun po ang kanyang sinabi na, wala pong paligoy-ligoy. Kaya po, nagulat po ako sa Lord kasi talagang, hindi naman po ibig sabihin ngayon lang siguro 'to nag-pray kaya nagulat nung sumagot ang Lord. Hindi po kasi yun ay for that moment, yun po at talagang, hinihingi ko sa Lord. At, yun nga po talagang ano ho, yung although siyempre when we pray, we expect, ah, nakaka-humble po na, sagutin ang panalangin natin ano. Talagang nakakapa-wow. Simple lang pero, ah, sinasagot niya. Kung ito ay kanyang kalooban, sasagutin niya, sasagutin at sasagutin. At, yun nga po, yun, talagang amaze po talaga ako noon nung ginawa po ng Lord yun. At, talagang sabi niya ay, when you ask for it, if it is His will, ay napakasagana ng sagot na iyan at ibibigay niya iyan sa iyo. Dahil marami din po ang makikinabang. So, yun, ibinigay na po ng Lord. Hinulog niya na agad-agad. At yung pagbabakasyon po ng tao na yun ay hindi po siya ang may gusto nun kung hindi po ang Lord. Dahil alam po niyang ang sitwasyon ay may kasalimuotan na kaya niloob na po niya. At kung ano man po ang maaari pang mangyari nun, ay hindi ko na po alam, hindi ko na po na-foresee, ay alam po ng Lord at siya na po ang gumawa ng mga kaparaanan para po maging peaceful lahat po. Yan. Alam po ng Diyos ang mga kakayanan natin. Ano po? Higit sa lahat, He rules over all. Kung kaya natin to, mas kaya ng Lord yan. What He wants is, sabihin lang natin sa Kanya kung ano po ba ang ating mga saloobin. At ipinagkakatiwala natin ito sa Kanya kahit kaya pa natin yan, sa Kanya pa rin po natin isinusurrender. Pag humingi tayo lalo't sa, ayun nga, kalooban niya, nakakarating iyon sa trono ng kanyang biyaya. Amen po ba? At talaga pong napakarami po ng mga panalangin natin, simple man or complex, ay alam po ng Lord iyan. At sasagutin iyan niya ayon sa tamang panahon. At kung meron nga rin po kayong mga panalangin na ganun, magtiwala po tayo sa Lord kasi uh, uh,
ang mga bagay na iyan, gusto lang niya ay pananampalatayanan natin siya, ibigay natin sa kanya, i-surrender natin sa kanya ang pangyayari at maging humble po tayo sa ating pong kinatatayuan. Ano po? Yan. Ah, sa mga panalangin natin, hindi po ba, Lord, pahingin ito, pahingin ito. Hindi lang po mga intangible or tangible. Hindi lang po mga intangible katulad ng yung mga feelings, yan, intangible. Ang mga ibinibigay niya sa atin. Ibinibigay din niya sa atin yung mga tangible things. Kasi nga po, syempre, yun ang panalangin natin, di po ba? Tangible and intangible, nahahawakan at hindi nahahawakan. Yun po ay mga sinasagot po ng Lord sa atin upang tayo ay ipakita niya ang kanyang kapangyarihan, tayo ay mag-rest. Pag naipanalangin kasi natin, di ba, rested na tayo, may ano na tayo, yung kapanatagan ng ating kalooban dahil nailagak na natin ito sa Kanya. Kasi hindi naman din po tayo nananalangin ng kung kailan wala na tayong magawa, nasubukan na natin lahat, ay saka lang tayo, saka lang natin ilalatag yan sa Kanya. Hindi po. Once na may nangyari na po sa atin na hindi po natin um, yung mga bagay na bigla-bigla, itinataas na agad natin yan sa Lord. Mga suliranin na yan, sisimula pa lang. Para po tayo hindi hilo, hindi lito sa paghahalukay ng mga solusyon sa mga panalangin na to. At the beginning pa lang, ay ibinibigay na natin ito sa Lord. At yun, yun nga, yan, bigyan na natin yan sa Lord. At ayan, mga tangible things, mga bagay na nahahawakan sa panalangin natin, tulad ng mga bagay-bagay, salapi man yan, or mga gamit natin, or mga pangangailangang tangible, solid, yan, ay binibigay din ng Lord yan. Hindi lang po, Lord, I'm aging, wala pa akong asawa, wala pa akong boyfriend, nawawala na ako sa kalendaryo. Hindi lang po yung mga ganong bagay ang concern si Lord. Sige lang, keep on praying lang. At yung pang mga bagay na, Lord, meron kaming ano ngayon, merong nagkakasubukan, o yung mga gano'n, di ba? Nagkakasubukan, wag naman akong panghinaan ng loob, bigyan mo ko ng kalakasan, at maging imaginative ako, yung I improve myself ng para yung mga ginawa mo, yung talent mo sa akin, sa to produce wealth, ay ma-improve. Yan. So, improvement ng mga gawang kamay natin, yan, hinihingi rin natin sa Lord. At panghihimasukan, pakikialaman ng Lord yan dahil binigyan natin siya ng um, uh, chance or time na manghimasok po, makialam po sa atin. Dahil siya ang ating Diyos, siya ang ating Panginoon. Diba? Panginoon nga po kaya siya po ang masusunod sa atin. Yon. Yan. Nawa po ay napagtibay po kayo ng binahagi ko po na ito. Napagtibay po ang inyo pong mga pananampalataya. Yan. At nakatulong po na ang ating pong binahagi ay nakadagdag ng inyong pong pananampalataya. At kung kayo man po ay may, sa akin po kasi it's through prayer. Ito pong binahagi ko na ito na talaga ipinakita ng Lord ang kanyang
kapangyarihan. Yan. Sa inyo rin po ay marami ang ipapakita ng Lord sa inyo na kapangyarihan niya upang ah, mapagtibay ang mga pananampalataya natin. Pananampalataya niyo po sa Lord. At ano pa ba? Yan. Basta po, tayo po ay nananampalataya. Ang panalangin natin na ito, once na ibinigay na natin sa Lord, we are rested. At yun nga po. At sa binahagi ko po na ito, I want to just share na tayo po ay mga peacekeepers ng Lord. Peace lovers po tayo. Dahil po tayo ay mananampalataya niya, ang ating Diyos ay ang hari ng kapayapaan. Dapat din po ay tayo mga ambassador po ng kapayapaan. Ano po? At hindi po natin kinukonsente ang mga kamalian sa ating buhay. At lalo na po kung isinasangkot tayo, yan, sinasaway natin yan. At hanggat sa maaari ay sa kapayapaan po tayo mag tutuon. Yan, hindi po sa mga kaguluhan. Amen po ba? Yun. At yun lang po. Yan, we ought to be peace lovers, peacekeepers. Yun lang po. At dalangin ko na tayo ay hindi po ng Lord na maging sa kapayapaan po ang ating laging end result. No? Hindi po sa magulo, hindi po sa kalituhan, lagi po sa kapayapaan tayo. Amen po. Amen. Amen. At tayo po ay manalangin kung pasalamat sa Lord. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay nagiging kasangkapan nyo upang magbahagi ng iyong pong salita, maging kalakasan, may maiambag po kami na kalakasan ng aming mga kapatiran, maging ang kapayapaan mo ay mababahagi namin sa kanila at magiging peaceful din naman po sila, Panginoon. At sa mga sitwasyon nila, O Diyos, alam mo po ang mga tinatahak ng kanilang buhay, mga sitwasyon nila, Panginoon, na maaaring ito po'y napagdaanan na namin. Hiningi po namin sa inyo na kayo po ay mag-intervene po, Panginoon, sa kanilang mga sitwasyon. Tawid mo po sila sa mga problema nila, Panginoon, na kanila pong nasa sa kanila, O Diyos. At hiningi ko po, Panginoon, na bigyan mo sila ng kalakasan. Ang inyo pong katuwiran ay mamalagi po sa kanilang mga puso. Lagi po nilang hanapin ang iyong mukha, Panginoon. At Lord God, hiningi ko po na ang kapayapaan po, Panginoon, ay laging sumakanila, Panginoon. At O Diyos, hinihingi ko rin po, Panginoon, na you provide them with all their needs, mga pangangailangan nila spiritually at materially, Panginoon. Bless them, Lord God, at sa mga pamilya nila. Pag-isahin mo po sila, pagbukurin mo po ng inyo pong pag-ibig. At sa mga nasa overseas, ng mga kapatiran namin, Panginoon. Lord, aliwin mo po sila ng inyong pong salita, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, na ang inyo pong mga pangako ay lagi po nilang yayakapin, lagi nilang maaalala, lagi po nilang babanggitin, Panginoon, mga pangako na ito, Panginoon. Ay lagi pong maging sandigan ang inyong salita, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, hiningi ko po ito, O Diyos. At Panginoon, tinataas ko rin po, Panginoon, ang aming pong bansa. Lord, we are so sorry, Lord God, sa mga tinatakbo ng aming politika, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po na hayaan mong ang iyong salita ay salubungin po sila
nito at talunin ng inyo pong salita ang mga kumakalaban dito, Panginoon, ang mga kagulumihanan ng kanilang mga puso, ang pagsusumiksik ng maging on top of them all, Lord God. Ang pag yung mag yung nakikipag-isahan, ah, gusto nilang on top of ah, ng mga the rest ng mga competitors nila or kapwa nila mga politiko. Lord, hiningi ko po, Panginoon, alisin po sa amin ang crab mentality, Panginoon. Lord, hiningi ko po na patawarin mo po ang aming bansa, Panginoon. Talaga pong kung sa titingnan sa malayo, Panginoon, ay hindi po maganda ang tinatahak ng aming bansa, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na maging matuwid sa inyong harapan, Panginoon. At ang salita mo lamang, Panginoon, ang aming titingnan, Panginoon, ang katuwiran mo, O Diyos. Tulungan mo po kami maging tama ang aming mga desisyon, Panginoon, ang mga desisyon ng aming mga nanunungkulan sa aming gobyerno, ang aming presidente, Lord God, ang mga senado, ang mga hukom, Panginoon. Lord, hiningi ko po, Panginoon, hinihiluhod po kami sa inyo, Panginoon. Habagan mo po ang aming bansa, O Diyos, in Jesus' name. Patawarin mo po kami sa aming mga sala, O Diyos. Hiningi ko po, Panginoon, ang inyo pong habag at biyaya, Panginoon. Ipaulanin mo po sa aming bansa. Lord, so long na may lupa, Lord God, ang salita mo ang ang didilig dito sa aming tigang na puso, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. At salamat po, Panginoon, sa inyo pong habag na ito, Panginoon. Ikaw po ang nagbibigay nito. Ikaw, Lord God, ang nagbibigay ng um, kasaganaan sa aming bansa. Lord God, napakarami na pong kung bibilangin sa aming mga kamay ay lampas-lampas, Panginoon, ang mga problema, Panginoon. But Lord God, sa dami ng problema, Lord, biyaya mo, Panginoon, ang talagang napakalawak pa, Panginoon. Kaya kami yakapin ito, Panginoon. Kaya kami patawarin ito, Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At salita mo lamang, Panginoon, pangako mo lamang, pag-ibig mo lamang, kapayapaan mo lamang ang siyang talagang yumayakap sa amin, Panginoon. Kaya po kami nagpapatuloy, O Diyos. Inihihingi po namin ang tawad ng aming pong bansa, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran, O Diyos. Ito po yung aming pong kiniklaim na, Panginoon. Ituwid mo po ang aming bansa, O Diyos. At sa mga nangihimasok po na ibang nasyon, Lord God, pigilin mo po sila, O Diyos. Bigyan mo po ng napakalawak na harang, Panginoon, upang sila ay magpatuloy pa at talagang makarating pa sa aming mainland, Panginoon. Lord, hindi ko po, Panginoon. Bigyan mo po ng malaking harang, Panginoon, ang aming pong bansa, Panginoon, in Jesus' name. Ikaw po ang mag-protect sa amin, Panginoon, sa aming sovereignty, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pangako. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga salita, O Diyos. Lord God, salamat po. At sa aming mga sangkapastoran, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng pag-ibig sa kanila, lalo't higit sa mga nasa sakupan nila, Panginoon, sa pamilya rin po nila, O Diyos, hindi ko po, pagbukro rin po sila, and they'll be set examples, Lord God, sa mga churches, Panginoon, na kanila pong hinahandle, Lord God, sa mga iglesia, Panginoon, sa mga tupa, Panginoon, na kanila pong inaalagaan. Lord God, ikaw po ang mga nasa kanila, mga decisions nila, Panginoon, sa pananambahan, Lord God, hindi ko po ng alab ng kanila pong pananampalataya ay lalo mo pong pag-apuyin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat. At we pray for your provision sa lahat ng mga nananampalataya, Panginoon. Provision, tangible and intangible, Lord God, and with their faith, Lord God, ay ikaw po ang mag-adya, Panginoon, upang kami po ay lalo pang lumago
lalo pang mag-uminit sa amin pong pag-serve sa inyo, Panginoon. Lord God, bigyan mo kami ng heart, ng burden, Lord God, to share your word, to share the gospel, Lord God, at talaga pong ipapamudmod, Panginoon, ang iyong pagliligtas, Panginoon, sapagkat ang panahon mo, Panginoon, ang pagbabalik mo ay talagang napakalapit na po, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito po ay dinadalangin ko po sa pangalan ni Jesus, at ang lahat din po, Panginoon, ay marapat dapat na ibalik sa iyo ang kapurihan, pasasalamat, Panginoon. We thank you, Lord God. We thank you. And this thankfulness, being thankful to you, ay hindi po sapat, Panginoon. No words can equal ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ang aming pong pagsamba ay sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po in Jesus' name. In Jesus' name we ask all this. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you po, at pagpalain po tayo ng Lord. Yan. Pagpalain mo po, O Lord, ang lahat ng mga nakiisa, nanood, nagsusuporta sa amin pong gawain na ito. Abutin mo po sila, Panginoon. At ipakilala mo po sa bawat isa, lalo higit ng mga nasa verge ng kalungkutan. Kilala mo po, Lord God, kung sino ka sa amin, at lalo higit sa kanila na ikaw ang kanilang kailangan. Thank you, Lord, at hanggang sa muli, paalam. God bless.